Yan, double check lang natin ang ating framing kasi minsan wala talaga ako sa framing. Ayan. Hello, my dear. Hello, 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 mga my dear. Libra. Hello, hello, hello. Hello, universe. Ayan. So, hello, mga my dear Libra. Kumusta naman kayo, mga my dear? Kumusta naman ang inyong mga buhay-buhay out there? I hope and pray, my dear, na habang pinapanood or pinapakinggan mo, my dear, ang ating reading today is nasa mabuti kang kalagayan and gusto ko lang magpasalamat din sa inyo, mga my dear Libra, sa walang sawang suporta na pinapakita po ninyo sa ating channel. Maraming salamat po sa mga abangers out there. Thank you very much. Ayan, mga my dear. So, ang gagawin natin ngayon is ang reading mo, my dear Libra, para sa iyong March 16 hanggang 22, 2025. Okay, mga my dear? So, individual reading tayo. Ano bang ibig kong sabihin? Ibig sabihin, mga my dear, babasahin natin ang 8 cards na ilalatag ko sa ating table ng individual. Ibig sabihin, bawat card, babasahin natin yung energy niya. Depende na lang, my dear, sa aking intuition na masasagap if ima-match ko siya. Okay? So, I hope you can follow. I hope na maintindihan ninyo, my dear, ang ating reading. And I hope, my dear, na magamit nyo to bilang gabay sa yung 16 hanggang 22 of March. Okay? So, let's go tayo, mga my dear Libra. Last shuffle na ito. And then, cut na natin into 3. 1, 2, 3. Ayan. Hanapin na natin, my dear, ang iyong mga cards. Kasama pala dito, my dear, yung bottom deck of the card or the hidden message. Kung isasama mo yan, bali 9. Okay. So, let's go tayo, my dear. Libra. My dear Libra. Tingnan natin, my dear, what's going on sa yung 16 to 22. Medyo mahiyain ang mga cards, my dear. Okay? First card mo, my dear, is the energy of Hermit. Ay, bakit? Pagsisisi, my dear, ang nakukuha ko dito. You feel sad, okay? Baka may mga moment, my dear, na this is from 16 hanggang 22, na maramdaman mo, my dear, na parang nagbabalik tanaw ka sa nakaraan, okay? And parang kang nag-emote ang nakukuha ko dito, my dear, okay? So, baka biglang may mga flashback sa nakaraan, okay? Baka meron ka rin mga maalala ng mga bagay na, ay, sana hindi ko ginawa to, sana ganyan, sana ganon, mga ganyan. Pero, hindi naman to as in bad. Sa buhay natin, my dear Libra, normal lang ito. It is just really normal. Yun nga lang, may mga season, okay? May mga araw na nangyayari ito. At isa dito, my dear, ang 16 to 22, ano daw? 16 hanggang 22, my dear Libra, na parang nag-hermit. Posible din, my dear, sa mga araw na to, ayaw mo rin ng kausap kasi gusto mo makapag-focus doon sa kung saan man ikaw nag-hermit. Pero it is just an energy na may mga nagpapaalala sa'yo from the past na parang pinagsisisihan mo na, alam mo yon, sana hindi ko ginawa to, sana ganito, sana ganon. Ang maganda lang dito, my dear, ang hermit kasi pagkatapos niyang sa period ng hermit, ng pagsisisi or ng pagbumuni-muni or kung ano man yan nangyayari sa iyo, my dear, babalik sa normal ang lahat. Okay? Minsan kailangan talaga natin magkaganito. Sabi ko normal lang nga to eh. Normal lang. Okay? Kasi we regret yung mga bagay na ginawa natin kasi nare-realize natin na ay mali. Sana hindi. Normal lang yon. Ang hindi normal is yung mabagabag ka nito or madala mo tong hermit na energy na to ng ilang taon. Ibig sabihin, nag-hermit ka ng 16 hanggang 22, tapos 2030 na, pero nag-hermit ka pa rin. Yun ang hindi maganda. Pero pakiramdam ko, panandalian lang tong hermit na to. Okay? Posibleng 16 hanggang 22 lang siya. And then, pagtungtong ng 23, 24, 25, iba na yung energy. You already move on. Okay? So, let's go tayo, my dear Libra. Next card is
The Queen of Pentacles. Okay, troubleshooting. Okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, parehas siyang nakayuko. Parang may problema ka dito, my dear, sa pera. Or parang may problema or namumroblema ka na may kinalaman sa pera. Or kung meron ka mang pera, parang pinagkakasya mo yung pera na yon. Yun ang nakukuha ko dito. I can feel, my dear, na meron kang mga bagay na gustong gawin na involve, my dear, yung pera. Pero very limited lang talaga yung pera. Very limited lang talaga yung money. So, posibleng konektado yun, my dear, kung bakit ka nagsisisi. Baka nung mga past energy, meron kang maraming pera, tapos hindi mo masyadong na-handle yung pera na yon. Kaya ngayon, parang, ngayon mo nakikita na, ay, sana nung marami akong pera, ginawa ko to. Sana nung meron akong pera, ginawa ko yan. Yung ganon. Kasi ngayon, itong period ng 16 hanggang 22, nakukuha ko sa energy ng Queen of Pentacles na meron ng mga problema na parang kinakailangan na talagang solusyonan. Ang problema kasi ay ang nakikita ko na issue, my dear, is meron mga problema na kinakailangan ng solusyonan 16 hanggang 22, pero limited lang yung resources para masolusyonan yung problema. Nakukuha mo, my dear. Kaya ka siguro nag-hermit kasi baka nung mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, or nakaraang taon, napakarami mong hawak na pera or meron kang kakayanan, my dear, na maresolba yung problema na yun, pero hindi mo siya niresolba, my dear. And then ngayon, parang naglalabasan na yung mga problem. Okay? Sinabi sa akin yan ng dentista kasi nitong mga nakaraang week medyo inaayos natin yung ating ngipin kasi nga sumasakit, and then naalala ko lang ngayon na sinabi sa akin ng dentist na dapat binibisita mo yung dentista mo ng 2 beses sa loob ng 1 taon or every 6 months kasi para yung mga problema sa ngipin ay hindi na lumalala. Okay, so anong connection dito? Ibig sabihin, my dear Libra, nung mga panahon na meron kang kakayanan na maayos yung isang problema, yung attention mo wala doon. And ngayon, parang naglabasan na yung problema, which is kung i-connect natin sa ngipin na ginawa kong example, ngayon na sumasakit yung ngipin. Ang problema, hindi mo kayang ipaayos. Parang ganon. Okay? Naiintindihan ba ng lahat? Kailangan ko mag-set ng example para lahat tayo ay nakakasakay doon sa buong energy. Okay? So, let's go tayo mga my dear Libra. Next energy sa'yo, my dear. Next energy is the energy of the Hierophant. Okay. I think this is more on spiritual awakening para sa iyo, my dear. Remember na si Hierophant ay isa sa mga I consider this as a spiritual card. Very, very spiritual na card. So, I think, my dear, parang ginigising ka lang siguro. Wala naman masama talaga dito sa reading na to. Yes, yung sinabi ko na parang hindi mo inayos yung problema nung meron kang kakayanan na ayusin yung problema, and then ngayon nag-emote ka, nag-hermit ka, is negative. Very negative siya. Pero kung sinasabi naman ng card natin dito na this is more on spiritual lesson para sa'yo, na kailangan mo muna siyang pagdaanan for you to learn, wala akong nakikitang problema doon. Kasi ganun naman talaga ang buhay natin dito sa planet Earth. Kinakailangan talaga natin, my dear, na pagdaanan lahat for us to actually learn na ay ganito pala dapat, ito pala dapat ang mga inuuna, ito pala dapat ang ginagawa. Okay? So, let's go tayo, my dear. Next energy or next card para sa ating mga my dear Libra is the 7 of Wands. Ayun lang. Okay. Sa energy ng 7 of Wands, parang pinaglalabanan mo to, my dear. And ito ang magdadala ng very complicated na sitwasyon sa'yo from March 16 hanggang 22. Kasi, given na, my dear, na mali mo. Kasi hindi mo sinolusyonan nung may panahon na kaya mong solusyonan eh. Pero ang problema,
nandun ka sa moment ng denial. Kagaya nga ng sinasabi ko, my dear, si Hermit, hindi naman talaga yan siya bad. Ibig sabihin, meron talagang mga time na talaga nagsisisi tayo sa mga decision natin. Bakit ko siya minahal? Bakit ko to pinaggastusan? Bakit hindi ko to inuna? Yung mga ganun na eksena. Ang problema sa Seven of Wands is very defensive yung energy mo. Okay? So, I think, kailangan mo tong harapin ng mag-isa kasi ikaw ang may problema, okay? Pinaglalabanan mo siya, okay? Like Hierophant and then the Seven of Wands, sinasabi dito na this is a spiritual lesson para sa'yo. Pero parang may denial akong nakukuha dito, my dear. Okay? May denial. Posibleng ayaw mong tanggapin na nagkamali ka sa decision mo. Okay? Nagsisisi ka, pero ayaw mong tanggapin sa puso mo na nagkamali ka. My dear, tao ka. So, you are born na magkamali. Okay? So, it's okay. I think, tanggapin mo na lang para wala na tayong masyado pang problema. Kasi pag malalo mo tong pinaglabanan, baka magtagal siya. Okay? Once again, ang energy ng Hermit sinasabi na itong sitwasyon na to ay hindi naman magtatagal. Pero dahil lumabas ang Seven of Wands, which is energy of very defensive na energy, dun tayo magkakaroon ng problema. Let's go, my dear Libra. The Four of Swords. Tama na, my dear. Huwag mo nang paglabanan ito. Kung ano man tong pinagsisisihan mo, my dear, kung ano man tong nagawa mo, tanggapin mo na lang, my dear. Okay? Tanggapin mo na lang na minsan sa buhay mo naging tanga ka. Minsan sa buhay mo, nakagawa ka ng desisyon na mali. It's normal, tao ka eh. Huwag mo na siyang paglabanan, my dear. And if just in case meron kang pinagdadaanan ngayon na may kinalaman sa usapin ng financial, it's not the end of the world, darling. It's not the end of the world. Okay? As long as soon pala na tatanggapin mo to, mas madali kang makakagawa ng paraan para masolusyonan yung mga problema mo. Pero once again, kung ito ay paglalabanan mo at sasabihin mo sa sarili mo na I am perfect, pero deep inside your heart, kinakain ka nung guilt mo na ay ang tanga-tanga ko, minahal ko to, ang tanga-tanga ko, binitawan ko to, ang tanga-tanga ko, ganito, ganyan. Tapos pinaglalabanan mo, ayaw mong tanggapin, ayaw mong i-absorb na tao ka at nagkakamali ka, hindi ka android, hindi ka robot, magkakaroon tayo ng problema dito. Once again, my dear, medyo i-highlight ko lang, habang nabubuhay ka sa mundo, you are born na magkamali. Ha? Wala sa mundong ito ang hindi nagkakamali. Ang pinaka-point ng pagkakamali is yung matuto ka doon sa pagkakamali mo na yon. Pero meron kasing mga tao na mga bungol. Ilang beses nang nagkakamali, paulit-ulit pa rin. And at the same time, ang pinaka-worst dito, yung mga tao na ginagamit nilang excuse yung pagkakamali nila para hindi ma-resolve yung problema. Ito yung mga tao, my dear, na ginagamit nila yung situation nila o yung isang action nila sa buhay para makagain ng sympathy from other people. Hindi ko sinasabing ikaw yon. I'm just nilalawakan ko lang yung reading para magkaroon ka ng konting realization, my dear, kung ano ba talaga yung nangyayari dito sa reading na ito. Okay? So, let's go tayo, my dear. Last 3 cards. Tingnan natin. We have here the energy of the Knight of Cups. Crossover. Okay? Marami ka pang magagawa, my dear. It's not the end of the world. Okay? Yun lang ang sasabihin ko dito sa iyo, my dear. Kung ano man yung katangahan na ginawa mo, kung ano man yung pagkakamali na ginawa mo, my dear, it's not the end of the world. You just need to cross over. You need
to accept, my dear, na ganito talaga ang buhay sa planet Earth. Kung ayaw mo, sakay ka ng shuttle, shuttle ba? Spaceship, lipat ka ng Saturn. Okay? Pa-circle-circle ka doon sa ring ng Saturn. Gusto mo yan? Okay, syempre ayaw mo nun. Okay? We just need to cross over. Okay? Tawid ka lang, sabi ni Knight. Tawid ka lang. You still have a lot. Hindi ka papatay. Buhay ka pa. Ibig sabihin marami ka pang mai-offer sa mundo. Huwag mong limitahan, my dear Libra, ang sarili mo from crossing over. Okay? Sa isang sitwasyon o isang pangyayari na hindi mo gusto. Okay? So, yun lang ang nakukuha ko dyan. Masusolusyonan ang problema mo if you are decided na susolusyonan mo yung isang problema. Ganun lang naman yon. And hindi mo gagamitin kung ano man yung hine-hermit mo para hindi masolusyonan itong problema mo. Okay? Next card. Last two cards, mga my dear Libra. Okay? Tingnan natin, darling, what is going on? We have here the energy of the Chariot. Okay? Palaban na energy. Control your emotion. Walang ibang kokontrol ng emotion mo, my dear, kung hindi ikaw lang. Okay? And then, be a warrior. Sa mundong to, kailangan palaban ka, my dear. Kailangan laban ka lang ng laban every day. Laban ka lang ng laban. Every day is a new day. Okay? Kung ano yung nangyari kahapon, tabi na natin yon. Let us proceed today. Anong meron ngayong araw na to? Anong magagawa mo para maayos yung sitwasyon? Doon tayo dapat nakafocus. And then, the next day, and the following day, and the following day. Ganon, dapat ang buhay. Hindi, kung ano yung eksena nung nakaraang linggo, dala-dala mo pa rin ngayon. O yung eksena nung nakaraang taon, nakaraang buwan, dala-dala mo pa rin ngayon. That will keep you stuck. May stuck ka. At pag na-stuck ka, my dear Libra, sinong may problema? Siyempre, kapitbahay. Joke. Ikaw pa rin. Kasi buhay mo yan eh. Uulitin ko, buhay mo yan. It's your life, it's your rule, it's your decision. Okay? So, sa energy ng Chariot, this is a warrior na energy. Nakita mo dyan si Chariot nakasakay sa kanyang karwahe and ready to go. Okay? Itong nangyayari sa iyo, kung ano man tong pinagdadaanan mo ngayon, this is just an spiritual lesson, spiritual awakening. Pagtapik lang tayo sa iyo ni universe na, oy, Libra, baka naman, mga ganon. Tinatapik ka lang, inuuga ka lang. Don't be so sensitive sa mga katangahan, sa mga kamalian mo, and most especially, don't be so sensitive sa mga sasabihin, mga comments, mga opinion ng ibang tao about you. Kasi may stuck ka. And ayaw natin may stuck. Kasi ang orasan natin umiikot 24/7. And then, hindi pwede na nasa gitna ka, hindi ka gumagalaw. Nang dahil sa ganitong mga issue, dahil sa ganitong mga mindset, ay, okay. We have here the Five of Swords. Energy ng Five of Swords is related sa energy ng confrontation, okay? Meron kang gustong sabihin, meron kang gustong balikan, meron kang gustong patunayan, sa kahit kanino. Eto ba yon? Meron kang gustong kausapin and then gusto mo sabihin sa tao na yun na, hoy, ikaw, ganito, ganyan, bla 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 bla, ganon. Tapos, ano nangyari? My dear, maski balikan mo lahat ng tao na nanakit sa'yo, or maski patunayan mo sa lahat ng tao na mali yung opinion nila sa'yo, kasi this is energy ng confrontational. Ano magiging benefits sa'yo nun? Nag-hermit ka dito sa hermit card. Okay? Nagsisisi ka. Ano, babalikan natin? Sasabihin natin, dapat hindi kita tinulungan, dapat hindi ganito, dapat hindi ganito. And then, mababago yung sitwasyon. And then, ano mangyayari? Sabihin ba ng tao, sorry, pasensya ka na, Libra, kasi ganito, ganyan.
sayang ang oras. Hindi talaga natin mapipredict kung anong mangyayari by going back in the past and trying to correct kung ano yung nangyari sa past. Nangyari na kung ano nangyari sa past. Kailangan mag-proceed tayo papuntang future. Yun ang nakukuha ko dito, my dear Libra. You are trying to go back in the past. Gusto mong iikot ang relo at baguhin lahat. Guess what? Hindi na mababago ang nangyari na. Hindi na mababawi ang mga salitang binitawan, ang mga action na ginawa. Ang kailangan ngayon, my dear, is build your empire. Build yourself, okay? Future tayo, my dear. Future. Okay? Kakaloka ka, darling. We have here the Six of Wands. Maraming success ang parating sa iyo, my dear. Don't be stuck. This is the hidden message. Kaya nga nakataob eh. Ito yung bagay na hindi mo nakikita sa week na to. Baka iniisip mo, ay wala na. It's the end of the road. Ito na yun. Katapusan na talaga. Wala na. Ganyan. Marami ka pang may o-offer. Meron akong isang kasabihan, my dear Libra. Habang may hangin na umiikot sa baga ko, walang kahit anong energy or kahit sinong tao ang makakapigil sa akin na tuparin ang pangarap ko. At isa yan sa mga pinangahawakan ko. Okay? And I hope ganun ka rin. Habang may hangin na umiikot dyan sa katawan mo, my dear Libra, it's not the end of the road. Kung ano man yung mga pagkakamali na ginagawa mo, yes, pwede mong iiyak, yes, pwede kang mag-emote, yes, pwede kang magkulong, pero after that, you need to move forward and learn doon sa mga pagkakamali mo. Okay? So, my dear, medyo mahaba-haba na ang ating reading. Gusto pa naman sana kitang sermonan, pero you don't have the whole day para makinig sa akin, my dear. So, you need to start. Okay? So, my dear, start making your dreams. Bumangon ka ulit dyan at mangarap ka ulit. Gumawa ka ng paraan para ayusin yung mga bagay na hindi mo gusto sa buhay mo, my dear. Once again, sabi ng card dito, may mga success na parating para sa'yo. Look, you have here the Page of Wands. You have here the Nine of Cups and the Ten of Pentacles, okay? Matuto ka lang talaga humawak, my dear, ng pera. Yun lang talaga ang lagi kong sinasabi sa'yo, my dear. Matuto kang humawak ng pera, matuto kang i-analyze kung ano yung mga importante sa buhay mo. Diba? Ang dami kong gustong sabihin sa'yo, my dear. Wala nang katapusan tong reading na ito. Okay, magko-closing na tayo, my dear, kasi napakasaway mo na nila lang. Ikaw ang isa sa mga zodiac sign na ay, nako, sarap mong kurutin. Okay? So, my dear Libra, closing remark na tayo, mga my dear. Okay ba yon? Parang ayaw mo akong tantanan. Closing remark na. Okay? So, my dear Libra, ito ang reading mo from your March 16 hanggang 22. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear. Ay!